Dito nga ay nakaluto na kami ng aming saging kaya't kainan na. Habang nangaliligo nga itong mga batay kumakain na rin ng saging. Meron naman kaming kanin na dala pero hindi pa sila kumakain ng kanin. Ito na nga yung mga nahuli nilang isda tapos mga urang. Ito nga naliligo sila habang kumakain ng saging. Pagkatapos nga nilang kumain ng saging ito at gumawa naman sila ng parang swimming pool, nilalagyan nila ng mga bato. Tapos doon na sila naliligo. Ayan na nga rin at kumain na kami ng saging. Kanya-kanyang tabi para sa mga anak. Tapos hugasan na rin kasi medyo mainit-init pa yung saging. Pabalik-balik nga lang yung mga bata dyan para humingi ng saging para kainin nila. Habang kumakain nga kami ng saging ay meron pa ulit na kasalang kasi medyo marami-rami rin yung ibinigay sa amin na saging. Ito nga't naisipan na rin nilang kumain ng kanin kaya binuksan na namin yung baon namin kanin tapos yung ulam. Ito nga ibang mga bata tinatawag na namin para kumain ng kanin ni ayaw pa. Mamaya na lang daw at maglalaro muna sila. Ito namang isa kong anak ay ayaw magsubo kaya sinusubuan ko na lang. Kasi panay laro, hakot ng mga bato para doon sa ginagawa nilang swimming pool. Habang nga kami kumakain ng kanin tapos saging, ay meron pa ulit nakasalang na saging. Para kung maubos man yung ibang saging, meron pa ulit luto. Lumalapit na nga lang dyan yung gustong kumain kasi nandyan lang naman yung kanin. At dahil nga merong saging, kaya naman nagpabili na rin sila ng tuyo at sinugba na rin. Ito nga taliw na aliw ng mga bata dito so ginagawa nilang swimming pool nila. Panay sila hakot ng mga bato dyan para ipangharang sa tubig. Tamang-tama rin naman kasi dire-diretso yung daloy ng tubig kaya hindi sila dyan. Malinaw lang yung tubig nila. Nakita nyo naman, hindi lang mga batang nag-i-enjoy, kundi pati matatanda nag-i-enjoy rin.
pagkatapos nga nilang maglagay ng mga bato, ito naman at mga bulaklak naman yung nilalagay nila para mayroong disenyo yung ginawa nila para mas maganda. Kaya nilagyan nila ng mga halaman. Habang nandito pa nga kami, walang katapos ang pagluluto ng saging. Hindi pa nga naluluto yung isa, meron na namang hinahanda para maluto. At pagkatapos nga nilang gumawa ng parang mga swimming pool dito, ay meron naman silang naisipang bago. Kaya yun naman yung atupagin nila ngayon. Meron na silang ginawang parang balsa. Pasasakayin nila dito yung mga bata para maranasan daw ng mga bata kung paano sumakay sa balsa. Gamit yung katawan ng saging. Ito nga, inuna na yung dalawang bata isakay. Dadalhin doon sa malayo-layo tapos para maagos ng tubig. Pagkatapos niya na ibang bata naman yung pasasakayin para lahat sila makasakay. Tuwang-tuwa nga yung dalawang bata dyan at ayan nga at kumaway pa. At dahil nga medyo malakas na yung agos dyan, kaya hanggang dyan lang sila. Tapos yung banda doon sa unahan ay malalim na rin. Kaya papalitan na sila. Itong isang bata naman yung isinakay. Pero syempre babantayan pa rin kasi pag umikot yung balsa, baka matakot. Kaya laging may nakaabang sa likod. O sa harapan. Para hindi natatakot yung bata. At tuwang-tuwa nga naman yung mga bata dyan kasi ngayon lang nila naranasan yung sumakay ng ganyan. Meron nga ulit bagong luto na saging kaya kakain na naman ulit. Merienda. Ito nga tinulag na naman pa punta dun sa unahan yung balsa para ibang bata naman yung sasakay. Pahirapan nga sila dyan kasi yung agos ng tubig. Nagkasakay na nga yung mga bata kaya ito namang mag-ina yung sumakay. Natatakot pa nga yung baby niya.
Pagkababa nga ng mag-ina, itong isa naman na tagatulak yung sumakay. Pero sumabit dun sa bato kaya tumigil. Ayan, nagtulak patuloy. Tapos bumaliktad. Pero sumabit ulit doon sa unahan kaya panay tulak na naman siya. Tapos binalik na nga doon sa unahan, tapos sumakay ulit yung dalawang bata. Tuwang-tuwa nga na yung dalawang batang to kasi nakasakay na naman sila. Mabilis na nga yung agos yan kasi medyo palusong kaya tinakbo na hinarang doon sa dulo. Ito nga yung last na sumakay kaya medyo nag-ayos na rin kami ng mga dadalhin pa uwi. Naligpit na nga namin yung ibang mga gamit tapos yung mga kaldero na ginamit namin. Sinauli na rin doon sa may-ari. Tapos yung na nga yung iba namin kasama nandun na tumawid na para dalhin doon yung mga ikakarga sa motor para makauwi na kasi hapon na rin, mag alas 4 na yata. Yung lutong saging nilagay na sa basket para dalhin kasi sayang ang kung iiwan. Nanog buta akong hair. Lipod-lipod. Nakabidyo! Pauwi na nga kami at nakaahon na lahat pero itong isang to parang ayaw pa umuwi. Tinawag na nga namin pero ito sabi isa pa daw, maligo pa siya ng isang beses. Next, ang kawayan. Manguli na kami, manguli. Pero ito na naman at naligo ulit. Ayaw pa talagang umuwi, nabitin pa. Panay pahabol ng isa pa. Yun na, bilib ni Aisa, niya pusing. Oh, adik, didi. Ay, anay mo bro. Napay tunwaray tani yung nagamit. Ayan na. Oo, mani kasi